Noong Pebrero 2020 si Erdogan ay bumisita sa Kiev, Ukraine para sa opisyal na pagbisita. Negosyo, kalakalan at tipikal na usapang diplomatiko. Pero habang nasa seremonya, may nangyaring hindi inaasahan. Sumigaw si Erdogan ng kaluwalhatian sa Ukraine. Kaluwalhatian sa Ukraine, kaluwalhatian sa Ukraine. Ngayon, bigyang pansin mo ang konteksto. Noong panahong iyon, kinuha na ng Rusya ang Crimea mula sa Ukraine ng ilegal. At sa silangang bahagi ng Ukraine, 6 na taon nang may madugong digmaan laban sa mga grupong separatista na sinusuportahan ng Moscow. Naiisip mo ba ang bigat ng sigaw na iyon? Si Erdogan, leader ng pangalawang pinakamalaking hukbo ng NATO at pinuno ng bansang may kontrol sa labasan ng Dagat Itim, ay sumisigaw ng slogan na nagpapakuyom ng kamao kay Putin. Pero may problema, isang malaking problema. Habang sumisigaw si Erdogan ng ganito sa Kiev, pinalalalim naman ng Turkiya ang ugnayan nito sa Rusya. Dagsa ang langis mula Rusya sa mga refinerya ng Turkiya. Puno ng mga turistang Ruso ang mga dalampasigan ng Turkiya at palaging nagkikita sina Erdogan at Putin para gumawa ng mga kasunduan. Ngumiti siya sa harap ng mga kamera, kaya parang salita lang ang sigaw na yon, isang palabas na diplomasya. Ang Sea Bridge, isang Turkish na lansa, ay papalapit sa daungan ng Sochi sa Rusya. Sakay nito, may masisiglang pasahero, handang kargamento, at pananabik sa pagbubukas ng rutang pangkalakalan na 14 na taon nang sarado. Tumaya ang mga negosyante sa magkabilang panig ng Dagat Itim para sa sandaling ito. Dapat sana ay tagumpay ito. Patunay na kahit may digmaan, tuloy pa rin ang kalakalan. Pero pagdating ng barko sa mga tubig ng Rusya, katahimikan ang bumalot. Hindi sumasagot ang mga autoridad ng Sochi. Sinubukan ng kapitan na makipag-ugnayan, wala pa rin, lumipas ang mga oras, saka lang dumating ang unang dahilan. May mga ehersisyong militar sa lugar, pagkatapos ay may kulang na dokumento, at sa huli, mga issue sa seguridad. Kadalasan, iisang legal na pahintulot at permit sa pag-alis ang gamit namin sa parehong pantalan. Sinimulan namin ang unang biyahe kasama ang mga pasahero noong Miyerkules, pero sa isang dahilan na hindi namin eksaktong alam kung bakit, nag-antay kami ng 2 araw at kalahati sa Rusya. Lahat ng dokumento ay maayos, walang mali, at kahit na marami ang pasahero, lalo na ang mga Ruso, itinapon lang ang mga pasahero sa pasukan. Diyan na pumapasok ang nakakahiya na bahagi. Bumaba ang mga Russian na diver, ininspeksyon nila ang katawan ng balsa ng 8 oras. Parang kalaban na barko na may dalang armas. May mga diver na hindi taga rito na nagsimulang sumisid sa paligid nito. Tinitingnan kung may kahinaan sa seguridad. May problema ngayon dahil sa giyera doon, kaya tinitingnan nila ang lahat ng barko ng may pagdududa. Nag-iingat sila sa sarili nilang paraan, pero wala namang kaming naging problema tungkol dito. Hindi rin kami pinayagang lumapit kahit papaano. Hindi nila kami pinayagan kahit papaano. Humiling kami ng paglikas ng mga pasahero, pero hindi rin nila ito ginawa. Ang bansang pinuntahan namin ay Rusya. Ang mga pasaherong dinala namin ay mga mamamayang Ruso. Sila ang naging sanhi ng pagdurusa ng kanilang mga kababayan. Bilang kumpanya, tinugunan namin ang reklamo ng lahat ng pasahero at ibinigay ang suportang kaya namin. Nagpahayag si Gobernador Benjamin Kondrachev na masyado pang maaga at delikado ang pagbabalik ng ruta. Nakatigil sa dagat ang Sea Bridge ng ilang araw, kaya alanganin ang mga pasahero. Nagsisimula ng maubos ang mga supply. Doon na, noong 9 ng Nobyembre, na wala ng ibang pagpipilian, pinaikot ng kapitan ang barko pabalik sa Trabzon, sa Ankara, ang kabisera ng Turkey. Hindi ito itinuring na isang hindi pagkakaunawaan, kundi nakita ito kung ano talaga ito, isang pampublikong kahihiyan. Nagpapahiwatig si Putin na siya ang may kontrol sa Dagat Itim at siya ang nagdedesisyon kung sino ang papasok at lalabas. At ang Turkiya, well, kailangan nilang tanggapin iyon. Pero may isang bagay na nakalimutan si Putin. May pintuan din ang Turkiya at mas mahalaga ang pintuang iyon. Magsimula tayo ng 11 araw paabante. Sa ika-20 ng Nobyembre, ang Astoria Grande, isang marangyang cruise ship, ay papalapit na sa Istanbul. Sakay nito ang mahigit 600 turistang Ruso, mga pamilya, mga retirado, mga taong nag-ipon buong taon para sa biyaheng ito. Ang Istanbul ang hiyas ng ruta, ang Blue Mosque, ang Grand Bazaar, ang tulay sa ibabaw ng Bosphorus. Pwedeng makita ng mga turista ang lungsod. Napakalapit nila, ang mga ilaw ng Istanbul ay sumasalamin sa dagat ng Marmara. Pero hindi huminto ang barko.
Ang mga autoridad ng Turkey hindi sumasagot sa kapitan ng anumang pahintulot. Ang Astoria Grande ay nagsimulang umikot ng 1 oras. 2 oras, nalilito ang mga pasahero, nakatingin sa bintana. Nandyan lang ang Istanbul, pero hindi maabot. At pagkatapos ay dumating ang utos na bumalik, walang kahit anong paliwanag, walang paghingi ng paumanhin. Ang ministro ng transportasyon ng Turkiya, Abdülkadir Uraloglu, ay nagsalita pagkatapos ng alam na ng lahat. Ang Rusya ay nasa digmaan at nakaranas ng mga paghihirap. Magpapatupad tayo ng resiprosidad. Makakasiguro kayo dyan. Resiprosidad. Ngayon, huminto ka muna at pag-isipan mo ang kakagaganap lang dito. Hinamak ni Putin ang Turkey dahil sa komersyal na balsa. Akala niya lulunukin lang ni Erdogan iyon, na mas uusbong ang negosyo, pero ang hindi niya inasahan ay hindi na kailangan ni Erdogan ng dahilan para bumaliktad laban sa Russia. Kailangan niya ng isang dahilan at ibinigay na lang ito ni Putin sa kanya ng walang kahirap-hirap. Ililigtas ang Ukraine. Iligtas. Dahil hindi lang iyon tungkol sa mga turistang Ruso na umuuwi nang hindi nakikita ang Istanbul. Ito ang katapusan ng isang panahon. Ang panahon kung saan nagbubulag-bulagan si Erdogan, kung saan silang dalawa ay nauupo sa mesa at nagpapanggap na pwedeng paghiwalayin ang negosyo at digmaan. Ang mesang iyon ay kakabaling lang. At doon nagsimulang lumala ng mabilis ang mga bagay-bagay. Dahil habang ang dalawang barkong iyon ay nagiging balita, may mas delikadong nangyayari sa mga tubig sa pagitan ng Turkey at Russia. Ang Dagat Itim ay nagiging isang larangan ng labanan, literal. Noong huling bahagi ng Nobyembre, 2 oil tanker, ang Kairos at ang Virat, na bahagi ng tinatawag na Shadow Fleet ng Russia, ay tinamaan ng mga naval drone ng Ukraine. At ang mas nakakagulat, nangyari ito mahigit 50 kilometro lang mula sa baybayin ng Turkey, halos sa bakuran na ng Istanbul. Ang mga drone pa na tinawag ng intelligence ng Ukraine na Sea Baby ay maliit, mabilis, at may dalang pampasabog. At ginawa nilang isang bangungot ang Dagat Itim para sa Russia at Turkey. Oh, pinanood lang niya ang lahat ng ito na nangyayari mismo sa harap ng kanyang pintuan. Ngayon, dapat mong maintindihan na may legal na responsibilidad ang Turkey sa Dagat Itim. Tinatawag itong Montreux Convention na nilagdaan noong 1936. Ang kasunduang ito ay nagbibigay sa Turkey ng kontrol sa mga kipot ng Bosphorus at Dardanelles, tanging daanan mula Dagat Itim papuntang ibang bahagi ng mundo. At dito makikita ang ganda ng bagay na ito. Noong nagsimula ang pananakop noong 2022, ginamit ng Turkey ang Artikulo 19 ng kasunduang ito para isara ang mga kipot sa mga barkong pandigma. Ibig sabihin na trap ang Russian fleet sa Black Sea, walang reinforcements at na-isolate sila. Ngayon, dahil sa mga sumasabog na barko, lumulutang na mina, at langis na nagpaparumi sa tubig malapit sa Turkey, mas may dahilan si Erdogan gamitin ang Artikulo 21 tungkol sa panganib ng digmaan at higpitan ang pagbabantay. Ibinigay ni Putin hindi lang ang pampulitikang dahilan, kundi pati ang legal na dahilan. At heto na ang isa pang galaw, ang pang-ekonomiya. Noong Oktubre 2025, bumibili ang Turkey ng 300,000 bariles ng langis bawat araw mula Russia at sila ang ikatlong pinakamalaking mamimili pagkatapos ng India at China. Pagkalipas ng isang buwan, noong Nobyembre, bumaba ito sa 200,000 bariles, bawas ng 1/4. Bigla-bigla, hindi ito aksidente, ito ay mensahe. Parang sinasabi ng Turkey sa Kremlin, hiniya mo ang aming balsa. Isinara mo ang iyong daungan para sa amin. Malalaman mo na ngayon ang mangyayari kung isasara namin ang aming merkado sa iyo. Pero may kulang pa, ang huling galaw na walang inaasahan. Ang magtutulak dito mula komersyal na alitan patungong makasaysayang pagbabago sa geopolitika.
Noong Disyembre 2025, lumabas ang detalye ng mga lihim na pagpupulong ng Ankara, Paris at Londres. At ang pinag-uusapan doon ay lampas pa sa mga parusa o mga talumpati sa Konseho ng Seguridad. Ang Pransya, Reino Unido at Turkiya ay bumuo ng koalisyon hindi para magpadala ng armas, kundi ng tropa sa lupa ng Ukranya. Sandali lang. Huminto ka muna sandali kasi kailangan mong maintindihan ang bigat nito. 3 taon nang sinasabi ni Putin na ang mga tropa ng NATO sa lupa ng Ukraine ay ang kanyang pulang linya. Hindi mapag-uusapan ang bagay na hinding-hindi niya matatanggap, ang kanyang bangungot. At ngayon, 3 bansa ng NATO ang handa nang gawin mismo yon. Ngayon, siguro iniisip mo, sandali tropa, laban ba talaga ang mga sundalong yan sa mga Ruso? Hindi direkta. At dito na nagiging mas matalino ang usapan. Ang plano ay lumikha ng tinatawag ng mga militar na puwersa ng muling pagtiyak. Mga sundalong Pranses, Briton at Turko na ipoposisyon sa mga estratehikong lugar sa Ukraine, Kiev, Odessa at ang hangganan ng Belarus. Hindi para lumaban sa harapan, kundi para tiyakin na kung may mapirmahang tigil putukan, walang lalabag dito. At dito nagiging interesante dahil ang 3 bansang ito lang ang kombinasyong gumagana at bawat isa ay may dalang bagay na hindi kayang ibigay ng iba. May dalang sandatang nuklear ang Pransya at Reino Unido na wala sa ibang bansa sa Europa. Pareho silang may mga independyenteng arsenal ng nuklear. Ang Pransya gamit ang Force de Frappe at ang Reino Unido gamit ang mga submarinong Trident. Ito ang bumubuo ng tinatawag ng mga militar na trigger force. Brutal ang lohika pero simple. Kung atakihin ni Putin ang base ng Pransya sa Ukraine, hindi lang Ukraine, kundi pati nuclear power ng NATO ang tinatarget niya. Parang naglagay ka ng kawad sa daraanan. Kapag natapilok ka rito, sasabog ang bitag. At sa kasong ito, maaaring nuclear ang bitag. Naiintindihan mo ba ang laro dito? Hindi ito tungkol sa pakikipaglaban, kundi tungkol sa paggawa. Imposible para kay Putin na umatake nang hindi ginagawang isang digmaan ito na hindi niya kayang mapanalo. Sige, ang Pransya at ang Reino Unido ang magdadala ng nuclear deterrence. Pero sino ang magdadala ng lakas? Sino ang may sapat na sundalo, sapat na kagamitan at sapat na geographical na posisyon para talagang mapagana ito? Ang Turkiya, pangalawa sa pinakamalaking hukbo sa NATO, may higit 500,000 aktibong sundalo, mga tangke, drone, artilleriya at ganap na kontrol sa Dagat Itim. Dahil sa Montreux Convention, naaalala mo bang sinabi ko na nililimitahan ng convention ang mga banyagang barkong pandigma? Pwede lang silang manatili ng 21 araw sa Dagat Itim at 45,000 tonelada lang ang pinapayagan. Ibig sabihin, hindi pwedeng magtayo ng permanenteng armada roon ang Estados Unidos, Pransya o Reino Unido. Pwede ang Turkiya dahil nasa baybayin ito ng Dagat Itim. Walang limitasyon, pwedeng magpatrolya ang Turkish frigate sa ruta ng Butil mula Odessa, mag-escort ng barkong pangkalakalan at lumikha ng air exclusion zone sa timog ng NATO. Walang magagawa ang Ukraine at Russia para pigilan ito. At higit pa dyan, marami pang iba. Ngayon, ito ang bahagi na nagpapaligalig kay Putin at pinapuyat siya, ang hangganan sa Belarus. Sa ngayon, libu-libong sundalong Ukrainian ang nakestasyon sa Hilaga. Binabantayan ang hangganan ng Belarus. Ilan ito sa pinakamagagaling na brigada ng Ukraine. Mahusay ang pagsasanay at kagamitan, pero nakaestasyon lang sila roon. Naghihintay sila dahil anumang oras, maaaring subukan ng Russia ang bagong opensiba mula Hilaga, tulad noong 2022. Ngayon, isipin mo ito. Ang mga tropang Pranses, Briton at Turko ang sasakop sa hangganang ito. Magtatayo ng mga base, maglalagay ng mga sistema ng depensa sa himpapawid at gagawa ng mga obserbasyon na poste. Anong mangyayari sa libu-libong sundalong Ukrainyano? Malaya silang makakagalaw, malaya silang lumipat papuntang Silangan, papuntang Donbas, papuntang Zaporizhzhia, eksaktong doon kung saan pinakaabala ang Rusya, kung saan pinakakailangan ni Putin ng mga tropa. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Binabago ng koalisyon ang balanse ng digmaan,
nang hindi nagpapaputok ng kahit isang bala. Ito ay purong chess. Gumagalaw ka ng mga pyesa, nagpapalaya ng iba, pinipilit mong mag-react ang kalaban, at si Putin wala siyang sapat na pyesa sa board para makapag-react. At dito mo maiintindihan kung bakit ito ay isang ganap na sakuna para sa Rusya, dahil magkakaroon ito ng epekto sa iba't ibang panig. Una, militar. Ang hukbong Ruso ay naipit sa Ukranya. Ang pinakamagagaling na unit ay pagod na at ang mga reserba ay namobilisa na. Walang magawang bagong harapan si Putin laban sa NATO nang hindi ito nagiging total na digmaan na hindi niya kayang mapanalo. Ayon sa ekonomiko, itinigil ng Turkiya ang pagbili ng langis. Ang Shadow Fleet ay unti-unti nang nasisira. Sa Dagat Itim, humigpit ang parusa ng kanluran. At dahil isinara ng Turkiya ang mga kipot, unti-unting nasasakal ang ekonomiya ng Rusya. Pangatlo, sa usaping pandagat, ang fleet ng Dagat Itim ay naipit, hindi makalabas, hindi rin mapalakas. At ngayon, dahil may mga frigate ng Turkiya na nagpapatrolya sa mga tubig at umaabot pa sa loob mismo ng Dagat Itim, nagiging delikado na ito. At pang-apat, ang pinakamasama sa lahat, ang doktrinang pinagtayuan ni Putin ng buong panlabas niyang pulisya ay namatay na. Sa loob ng mga dekada, ang Rusya ay may simpleng ideya. Ang mga kalapit na bansa na tinatawag nilang malapit na dayuhan ay tanging sona ng impluensya ng Moscow. Hindi pumapasok ang NATO o mga tropang kanluranin. Iyan ang patakaran, ang pulang linya. Paulit-ulit na sinabi ni Putin ng libu-libong beses na hindi katanggap-tanggap at hindi mapag-uusapan ang presensya ng mga tropa ng NATO sa lupa ng Ukraine. Iyon ang dahilan kung bakit niya nilalabanan ang digmaang ito. Ang Pransya, Reino Unido at Turkiya ay hindi lang tumatawid sa linyang iyon, kundi nagtatayo rin ng mga base, sentro ng pagsasanay at obserbasyon na may basbas ng pandaigdigang komunidad. At si Putin ay walang magawa. At alam mo ba kung ano ang mas nakakatawa? Lahat nagsimula sa balsa. Ngayon, sa palagay mo ba si Putin ay nagkamali sa paghamak sa Turkey o naghihintay lang si Erdogan ng dahilan para baliktarin ang laban? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento at kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito para mas maintindihan ang nangyayari sa digmaang ito. Ibahagi mo ito sa iba na kailangan ding malaman ito at mag-subscribe ka sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli.